Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher. Hallelujah. Praise the Lord, beloved Brother Bob Diluna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Narito po kami, buong puso, nagpapasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Bago po ang lahat, sa pakikinig ng iyong banal na salita, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Langisan mo po ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, at aming sinasaway ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat magsabing, Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Una't higit sa lahat at aking pinabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a blessed afternoon po. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At ating pong binabati, welcome back po sa ating beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Amen, beloved Tini and the family. At binabati rin po namin at lahat ng ating live webcast viewers sa buong mundo, especially po dyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke and the family na naiwan po dyan sa loved ones, family ng ating beloved Minister Fodes. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay ng banal na gawain na ito, maging ating mga bisita, mga baguhan, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. We are of the truth. Tayo po ay nasa buong katotohanan. Atin pong basahin 1 John chapter 3 verse 19. Amen. Praise the Lord. First book of John chapter 3 verse 19. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Dito po sa unang 1, Kabanatang 3, talatang 19. Dito'y makikilala natin tayo sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya pag ikaw ay tinawag sa banal na gawain na ito, kailangan non-stop, huwag kang tatalikod, huwag kang manlamig. Dahil sabi po ng banal na kasulatan, dito'y makikilala natin tayo'y sa katotohanan. At papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Assure our hearts before Him. Bakit habang ikaw ay tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, laksa-laksang mga himala, bilangin mo ang pagpapala isa-isa, mga minamahal ko, talagang yung pagsubok, baliwala na. Lahat magsabing, praise the Lord. You will be an overcomer sa lahat ng mga bagay. Narinig po natin yung mga buhay na patotoo sa mga baguhan, kaya nga may mga patotoo upang kayo mismo ay makumbinsi na buhay nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga, we are of the truth. Bakit? Tunay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord. From the book of 1 John chapter 5 verse 20, atin pong basahin. First book of John chapter 3 verse 20. 5 verse 20. First book of John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know Him. That is true. And we are in Him. That is true. Even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.
Dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kung nais mo na makasiguro talaga yung kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga miyama ko, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanya na anak ni Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya dito mga minamahal ko, sinasamba natin ang nag-iisang Diyos na nahayag sa laman. Nagkatawang tao, sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya katotohanan, pinagpapala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Merong kagalingan, may pagbabago ng buhay, merong kapayapaan. Sa panahon natin ngayon, wala tayong katatakutan. We fear no evil. Mga masasamang bagay, dito ang kinatatakutan natin ay ating mahal na Panginoon. Kailangan sumunod ako sa kalooban ng Diyos upang bumuhos ang mga pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Ito ang tunay na Diyos, mga minamahal ko. Salamat. At totoo po na marami tayong mga silent members, sabihin na natin, mga nanonood po ng ating radio program, TV program, maging sa ating live webcast through YouTube, mga minamahal ko, ito po'y totoo at ipinakita ng Diyos. I was assigned sa Pampanga po. Ang prayer ko, mahal na Panginoon, sana may maisama namang kaluluwa. Mga minamahal, from May Kawayan, meron pong message na receive po namin, isa po sa nasa Jesus Miracle Crusade Soul Winning na nag-chat po. Nais kong dumalo sa inyong banal na gawain. Kung po pwede, i-guide ninyo ako. So, nag-response po kami, if you want, taga May Kawayan ka, kung gusto mo, sumabay ka na. Pumunta ka muna ng Pampanga at doon ka magpabautismo. Salamat sa ating dakilang Diyos habang inihatid po namin o isinama namin doon. Grabing kagalakan niya, mga minamahal ko. Bakit? Sinunod niya ang kabanalan, tinanggal niya ang mga alahas niya, kung ano pong sabihin namin, talagang sinusunod niya. At sasambay mo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Opo, mga minamahal ko. Nung inobserbahan po namin, nandun siya, para siyang datihan na. Grabing magpuri sa ating mahal na Panginoon. Ang kanyang buhay na patotoo mula sa Leyte, 11 years po akong nakikinig ng radio program. Pagdating sa Metro Manila, televiewer niyo po ako sa Jesus Miracle Crusade. Ako po'y nanonood ng live webcast through YouTube. Mga minamahal, ang sabi niya, dakilang himala ang ginagawa ng Diyos sa ministeryong ito. I was convinced with the power of God. Matagal ako sa relihiyon, ngunit sa pagpatong ng kamay, sa may sakit, ang aking pamilya ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya walang pagdududa, ito ang buong katotohanan na bautismuhan siya sa pangalan ni Jesus kasama ang kanyang apo. At the same time, iginaid po namin siya doon sa dako ng Marilao. Dito ka sasamba, kapitbahay mo lang. Grabing kagalakan niya. Sabi niya, ang lapit ko lang pala. Matagal na panahon, ngunit ngayon, alam ko na merong Diyos na makapangyarihan. Kaya pag uwi namin, actually tumanggap ang kanyang beloved husband, ayaw lang sumama. Pero ang kagandahan nun, ang sabi ko, isurrender mo ang mga Diyos-Diyosan mo. Hindi kailangan yan. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Mga bagong Diyos-Diyosan pa nga. Ibinigay niya sa amin, sinurrender, harap-harapan sa kanyang beloved husband. Yung kanyang beloved husband, payapang-payapa. Dahil alam niya, yung kanyang beloved husband, alam niya na ito rin ay buong katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal sa bawat isa sa atin, walang kaduda-duda dahil dito kompleto. Itinalaga ang tunay na tao ng Diyos.
mga minamahal ko, na kung saan kalakip nito yung mga dakilang himala para ikaw ay totoong maging matatag sa iyong pananampalataya. From the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Amen. First book of the Corinthians, chapter 12, verse 28. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles there, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong sa mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Kaya nga mga minamahal, napakapalad po natin. Dito kompleto. Wala ka nang hahanapin pa, kaya pag ikaw ay tapat na maglingkod sa Diyos, abay kompleto ang ibubuhos na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga himala, wala po ito sa ibang kongregasyon. Kaya yung maraming tao na ang doktrina nila, mga ngaral, Trinity in person, mga minamahal ko, wala talaga eh. Naghahanap sila ng katotohanan. Maging mga leader ng relihiyon, sila pa nga ang nangunguna eh. Mag-file ng na huwag ideklara ang presidente natin eh. Dahil nagkaroon daw ng hindi maganda sa eleksyon. Isa po siyang pari, mga minamahal. That's reality, mga minamahal. Kaya sa ating minamahal na mga nasa relihiyon, alam nating nabubuksan na ang inyong pangunawa. Halina kayo sa Jesus Miracle Crusade at totoo, makukumbinsi, mga minamahal ko. Kaya yung Facebook natin, pag nabuksan nyo sa Jesus Miracle Crusade, mga buhay na patotoo. Mga milan, nakaka-bless talaga yung patotoo sa dako ng Camarines Sur. Pastor Jun daw po yon, nangangaral ng Trinity in person. Meron po siya isang kongregasyon. Mga minamahal ko, lahat ng sa kongregasyon niya maging siya, totoo po, tumalima sa panawagan sa Jesus Miracle Crusade. At ngayon po, tinanggal na yung yung banner nila. Pinalitan ang logo ng Jesus Miracle Crusade. Alam mo, ang sabi ng pastor na yan, nais naming maranasan ang kamangha-mangha na ginagawa ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Now I know that this is the true church of the living God. Mga minamahal ko, yun po ipanalangin natin. Bawat mga leader ng relihiyon, matauhan na sila at makilala nila ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran at totoong magkaroon sila ng paggalang sa propeta ng Diyos. Whether they like it or not, our dearly beloved pastor, the end-time prophet of God, yan ang katotohanan. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minal, sa panahon natin ngayon talagang nandyan ang giyera, lahat nagaganap na. At nagbabanta na po ang sinasabing Third World War. Ang sabi po ng isang veteran philanthropist sa kanyang meeting sa World Economic Forum, noong nakaraang araw lang po ito, 24, May 22. Mga minamahal, Ukraine invasion may start of a Third World War, says George Soros. Ang sabi po, mga minamahal ko, this civilization may not survive what is coming. Sa kanila yon, dahil walang Diyos na silang nakilalang totoo. Ngunit dito po, we will survive. Pag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung ipahintulot man yan, mga minamahal ko, alam natin
ang spiritual battle na ito ay hindi sa atin, kundi ang mahal na Panginoon ang kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan at ipakikita sa buong mundo. People needs the Lord. Kailangan nila ang mahal na Panginoon. At ikaw at ako ay gagamitin, mga minamahal ko, upang maihayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya kung nais mong tumatag, mga minamahal ko, at nais mong guminhawa sa kabila ng kahirapan, ang sabi po ng banal na kasulatan, kung papaanong si Haring Jehoshaphat, yung labanang inaatake sila ng iba't ibang bansa, simple lang po ang ginawa, mga minamahal ko. Sila po'y nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Sila po'y nanalangin sa ating mahal na Panginoon, nag-ayuno, nagdeklara, at naniwala sila sa propeta, nagtagumpay sila. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Chronicles, chapter 20, verse 20. Amen. The second book of the Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Dito po si Kalawang Kronika, Kabanatang 20, Talatang 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa, at habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, ito pala ang sikreto ng pagtatagumpay. Mga minamahal ko. Kailangan mo sumampalataya sa nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikaw ay magiging matatag. Hindi ka mabubuwal. Maging tapat ka lamang sa lahat ng bagay na maglingkod sa ating dakilang Diyos, magiging matatag ka. Hindi ka talunan, bagkus ikaw ay laging magtatagumpay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Bawat kapanahunan, sa lumang tipan, hanggang sa atin may mga inilagay at itinalagang propeta. Kaya naririnig niyo po, the end time prophet of God, dahil malapit nang magtapos ang mundo. Itinalaga ang tunay na propeta kahit kasulok-sukulukan ng daigdig. Maraming naliligtas, mga minamahal ko. Sa mga krusada ngayon, mga anniversaries na gaganap, patuloy na naghihimala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Di ba't gumiginhawa yung may makaramdaman? Gumiginhawa ka financially dahil sa pagtatapat mo sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang aking propeta ay itinalaga ko, na ang salita ko ay sumasa kanya. Dinggin nyo ang lahat ng sasabihin ng propeta at kayo'y giginhawa. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya dito po, mga minamahal ko, marinig nyo po, lagi namin sinasabi sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor, utang na loob namin yan sa ating mahal na Panginoon na marapat pasalamatan. Dahil kung hindi nagayuno, kung hindi nagpagal, kung hindi tumagi sa propeta, nasa kaya tayo lahat, mga minamahal ko? Tayo lubas na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong gagawin ngayon kundi sumunod sa lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya at sundin natin ang lahat na ipinapangaral ng ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. Nakita niyo po ang beloved children, sila po ang katuwang. Pag nangusap po sila, mga minamahal ko, yan ay mula sa propeta. Kailangan sundin natin, mga minamahal ko. Huwag tayong sumalagsang, bagkos tayo'y umayon at makisa. Magkaroon ng doble pagkalag sa mga itinalaga ang kanilang beloved children.
Sa pagunad dalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, tiyak natin ang pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat, sa espiritual. Kaya nga mga minamahal, victory ang pinag-uusapan natin pag ikaw ay nasa buong katotohanan. Ang sabi po ng mga war expert, in this war, we are all losers. United Nations, maging yung mga bansa na malalakas. Bakit? Sinusunod nila kasi ang utos ng demonyo to kill and to destroy. Ang dami na mamatay, mga minamahal ko. Maging sa iba't ibang lugar sa dako ng Texas, isang 18 anyos na kabataan, mga minamahal ko, bigla na lang namaril. Almost 80 na namatay. Yan po ang kaganapan na ang Diablo ay 24 hours na kumikilos. Ngunit, ipagsigawan natin, mapalad tayo sa lahat na mapalad. We are more than conqueror in the mighty name of Jesus. Kaya nga mga minamahal, sa ating huling talata, sabi nga po, for whatsoever is born of God overcometh the world. From the book of 1 John chapter 5, verse 4. Amen. The first book of John chapter 5, verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang ating ating pananampalataya. Lagi nating nalalahanin, i-share natin ang Talipaw Sulu Peace Mission, na kung saan, mga minamahal ko, pinatunayan ng Diyos, kaya natin daigin ang sanlibutan. Kaya nating gamitin ang salita ng Diyos upang maipangaral ay ebanghelyo ng kaligtasan. Yan ay napatunayan ng ating dearly beloved pastor and the 12 prayer warrior. Pinagpalang lubos, mga minamahal ko. Bagamat talagang walang tigil ang kasamaan, mga gera. Naalala ko yung isang patutuo po sa dako ng Zamboanga. Talagang wala na po, rebelde at saka mga sundalo talagang encounter po. Ngunit, through the prayer ng ating dearly beloved pastor, na iparating ang mensahe, through beloved coach, hindi titigil ang gawain. Tuloy-tuloy ang banal na gawain. Doon lang naganap, habang naggegera, doon sa lugar na yon, ang mga anak ng Diyos, tuloy-tuloy sa banal na gawain, nagpupuri sa Diyos. Hindi naman sila tinatamaan ng bala. Lumilihis po yung mga bala. Lahat magsabing, praise the Lord. Pinatunayan na tayo sa huling panahon, huwag tayong matakot sa armas na gawa ng tao dahil tayo'y pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, walang kaduda-duda, walang pag-alinlangan. Narito na tayo sa buong katotohanan. Ang kailangan lang, lalo natin paigtingin ang patuloy na paglilingkod upang lumago ang ating pananampalataya dahil ito'y labanang espiritual. Let's fight a good fight of faith at sa dulo nun ay ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa magitan ng pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sa unang talata na ating nabasa, dito'y makikilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harap niya. Lahat magsabing, praise the Lord. Buhay ang Diyos na ating pinaglilikuran. Minsan kami po ng mga ngaral dumaranas ng pagsubok na tila baga hindi namin kaya, ngunit sa panalangin ng propeta, kinakahabagan lamang kami ng ating dakilang Diyos. Kahapon po sa isang Bible study, bago po ako mag-preach, talaga grabe po ang sakit. Namimilipit po ang aking sakit, ang tiyan.
Sabi ko, wala Panginoon, tulungan mo naman ako. Paano ko magpipreach kung talagang masakit ang tiyak ko? Tumayo ako, umupo ako, wala na akong magawa. Ngunit, sa panalangin ng ating mahal na pastor, wala Panginoon, patawarin mo ako kung ako'y nagkasala. Kailangan maihayag ang iyong kapangyarihan. Mga minamahal, all things work together for good to them that love the Lord. Yun pala ang gagawin ng ating mahal na Panginoon, miracle in the pulpit. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa kalagitnaan ng pagpipreach talaga, nagpupumilit ako. Inalaban ko ito. Isisigaw ko na totoo ang salita ng Diyos. Ipapangaral ko na may kapangyarihan. Kalagitnaan po ng preaching, bigla na lang instant akong pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Tumatalon ako sa kagalakan at sabi ko sa mga kapatiran, buhay ang Diyos natin. Tinatapi ko ang aking tiyan, wala na talagang sakit. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, alam na natin na narito tayo sa buong katotohanan. Wala nang atrasan sa tungkuling itinalaga sa atin ng mahal na Panginoon. Tayo higit pa sa mapagtagumpay sa paggalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang gagawin na lang natin, patuloy natin siyang sasambahin. Patuloy nating papupurihan siya, luwalhatiin, magpasawalang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tayo umawit, mga minamahal ko. Magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Akin po ibigay po pagkataon sa ating beloved Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ko, Preacher Mark Joey. Sa lahat mo ating ibig ng mga baguhan, mga bisita dito ngayon, mag-ibig sa ating beloved podcast viewers. Sabi ng Biblia, ngayon ang araw ng ligtas at ngayong araw ng pagtanggap. Amen. Praise God. Dito po kayo sa harapan, ang inyong tatanggapin ang ating nagisan sa buhay, ang ating pinakamamahal na Jesus. Gawin natin panalangin ng awiting at itaas sa ating mga kamay, mga inibig. Yes, Lord.
ang iyong mga kabutihan. Yes, Lord, we love you so much. Buhay na iyong ibinibigay ay hindi ko mababayaran. Hallelujah. O buhay na buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng kaliyakan. Niligtas mo, Diyos. Hallelujah. Niligtas sa kapahamakan. Oh Diyos, kita'y sasambahin. Oh Diyos, kita'y sasambahin. Purihin ka ba ng Panginoon? At lagi kang pupurihin. Ang salita mo'y ilaw na liwanag sa aking panahon. Hallelujah. O buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Jesus. Oh, niligtas sa kapahamakan. Buhat na kita'y matagpuan, O Diyos. Buhat na kita'y matagpuan. Hallelujah. Buhay ko may kapayapaan. O binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. Hallelujah, hallelujah. Kung meron mang pinagpala na nilalang sa mundong ito, mga inibig ko, walang iba kundi tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabagat dito'y itinalaga ng Diyos ang kanyang huling propeta. Itinuro sa atin yung buong katotohanan na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinimula nang malaman ng atin ang bagay na ito, lahat tayo nakalaya sa paggawa ng kasalanan, sa karamdaman, sa mabigat na problema. Kung ating baliktanaw yung ating buhay, na wala pa sa gawain ito ng ating mga panahon. Bagamat meron tayong Diyos na nakikita sa pagkakalang yun ang Diyos na totoo. Pero
Kung wala tayong katugunan sa ating mga panalangin, na natili tayo sa makaramdaman, sa kahirapan, ay may magpapatiwakan na sa bansang araw na mapakinggan natin ang puro ibanghelyo ng kaligtasan na Diyos na sa mismong katuhanan. Lahat tayong pinagpala, pinagulubos, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marapat lang natin sa pasalabanan, papurihan lagi. Hallelujah! Kaya habang lang sa ating kalagitnaan, ang mga masaya ng Diyos, patuloy natin sa papurihan. Awitan natin ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. Salamat sa kaligtasan na pinagkalap mo sa amin. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos. Oh Dios, oh Dios, Salamat sa tutulong mo sa amin, Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. lagi kang purihin. Hallelujah. Oh, salika, oh, naliwanag sa aking pananaw. Kung iisipin Isipin natin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Wala tayong may susukli sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. ayon Sa lahat ng mga Panginoon pinagkalap sa atin na ating nagkalap sa buhay. Ang ating lamang may gaganti ay paglingkuran natin ang buong puso natin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na siya pamalang ko. Malapit na katapusan ng mga sa atin. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Niligtas, niligtas sa kapahamakan. Niligtas, niligtas sa kapahamakan. Amen. Praise the Lord. God bless you, Blood Minister Paul, Blood Finance Corps member. Sa ating mga iniibig na mga baguhan na dito ngayon, maging sa ating beloved webcast viewers, kayo po'y pinagpalang totoo sapagkat nasumpo niyo po ang buong katotohanan. Amen. Praise God. At upang kayo makapanatili sa katotohanan, meron pong 4 na susi na kaligtasan. 3 po niyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Pananampalataya na sabi ng Banal na Kurso natin, isang kapanatagan ng bagay na isang bagay na hindi mo nakikita, sinampalataya na mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya,
kailanman hindi ka kalulugdan ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan sumampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbibigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalagbo ng palampalataya at ang palataya na ko lagi sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, yung pong godly repentance, yung makadya sa pagsisisi. Nasabi ng banal kasulatan, lahat ng tao ay nagkakasala at walang umabot sa kalawatan ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala simang matuwid, wala. So para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, kinakailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Tayo po nagsisi ng taos puso, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwanan natin dati nating ginagawa. At upang ganap mo sa gawayan, kinakailangan ganapin mo yung pangatlo. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal kasulatan, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema sa lunin kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo na iwanan doon lahat, isa ka ng born again kasi ang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon, patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptismo ka ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo hindi sa Kanya. So, paano kayong magkakaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Kinakailangan po ninyo ang pagpapatuloy, pananatili, at laging unawain at sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, maging sa ating beloved witness viewers, pakitas po yung dalawang kamay, pakipikit na po yung mga mata, at mula sa inyong puso, gayahin niyo po yung aking panalangin na sasambitin kasama ng taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. At nangangako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong nalalapit na pagbabalik. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisikip po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunandalangin na aming minamahal ginagana ng Pastor Evangelista, Will Armeda, and the Papa o God, sa aming mga iniibig na tumanggap sa harapan na ito, maging sa aming beloved webcast viewers, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang kalamamahal sa buhay. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yun sa gawa pananampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer, mamaya, ganapin niyo po yung pangatlo, baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi, hindi niyo po gaganapin yung pangatlo, baptismo sa tubig, sa pangalan ng dakilang Diyos sa buhay, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos yung kasalanan, ayaw niyo gagalin yung karamdaman, ayaw niyo mawalan yung mga problema. Subalit, sa pag-uwi niyo po mamaya, ganapin yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, pag-uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ang kagalingan ng karamdaman, ang kalusasan ng mga problema. Amen, praise God. Kaya ganapin niyo po yan bago po kayo mo mamaya after ng ating closing prayer. At yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, babaptisin mo kayo ng kanyang banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, ako mo binibigay mo patang sa ating beloved order, Preacher Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Hill. Tayo po magkaisang tumalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Para sa lahat ng ating mga pangailangan, mga prayer requests, tayo po muna magsisi, mga minamahal.
Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Isus sa pangdalangin, aming kagalang-galang, Malapastor Evangelist Valdez, Rado Almeida, kami po ay humihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba, nagsisisi, Malapino sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, Malapit, tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa dakilang araw na yung pagbabalik. Maggamit mo rin po sa napakalawak mong gawain sa buong mundo, sa pagligtas ng marami pang kaluluwa, sa panguna ng aming na mahal, ginigamagulang, beloved children, lubos aming pasasalamat. Napakapalad po namin, Malapay noon. Nagtalaga ka, Malapay, natagsugo ka ng totoo mong propeta. Amin ang mga ginigal, Malapay, sa kabalikan, beloved Mabot. And beloved children, Malapay noon, upang ipangal buo buong katotohanan, Malapay noon. Laki, patakilang sakripisyo at magbibigay ng buong buhay sa iyo, Malapay noon. At ngayon tinatamasa po namin, Malapay noon, pinangako, masaganang buhay, pinagpalang buhay, higit sa lahat, katiyakan sa buhay na walang hanggan, Malapay noon. Hallelujah, patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin ang mga ginigal, Mahal Pastor. All the beloved children, Malapay noon, ay lubos po namin pinasalamatan, Malapay noon, para sa ipangangaral na buong katotohanan sa buong kinapahal, Malapay noon, hanggang sa na pagbabalik, lahat ng pagpapalang pinangako, spiritual, physical, material, na pagpapalang walang hanggan, Malapay na binubuso sa buong sambayan, kinagalang magulang sa iyo, ay lubos po namin pinasalamatan sa iyo, Malapay noon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Malapay noon. Maminamahal, ilehas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila. Sa parte ng katawan na may karamdaman. At isip mo natin ating kagalang-galang, Mahal Pastor Evangelist Valdez, Rado Almeida, naglehas po sa atin, maging sa ating lahat mga labwas at mga kapatiran. I-cast out po natin lahat ng mga espiritu ng karamdaman, problema, issue sa pangalan sa systems of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, spiritual problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa iyo, Malapay noon, sa katugunan mo po sa lahat ng ayong nadalangis na dakilang kapangyarihan pinagkalooban sa aming sabat na nito ang totoong propeta ng panalangin nakakabot sa iyong panalatrono, Malapay noon, bilang pasasalamat sa ating malamin lahat ng ating mga prayer request, tinugon ng ating Malapay noon sa imalang kaparaanan. Tayo po may mahal ay magbabait a million times sa pagpupuri sa ating Malapay noon ang napakamakaparihan salitang hallelujah, praise the Lord. Sabay ilog so 3 beses mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. And we love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating Malapay. God bless you so much, mga minamahal. At narito po tayo sa ating pong announcements, mga minamahal, through our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, beloved Ralph, my beloved co-preacher. At mga manang, bago po ating closing prayer through our beloved brother UFM, mga manang, patuloy po ang banalagawa ng Jesus Miracle Crusade. Mga manang, this coming Sunday po, that's May 29, 2022. Tayo po yung maghapon po Sunday. Ito pong Sunday nito, May 29 po yan. Maghapon po from 10 a.m. up to 4:30 in the afternoon po. At next week naman po, ang ating pong banalagawa ay 1 p.m. up to 6 p.m. po Wednesday and Friday, respectively, through FB page, JMCM Central Live Stream, also through YouTube po, yan po ay JMCM TV, mga naman. Meron po ng TV program, yan po ay tomorrow in the evening po yan, sa gabi po yan sa PTV4, nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour, at po TV Crusade sa Channel 4 tuwing Sabado po. Mga at pong website, www.jmcm.org. Ito po ay updated na po, mga manal. You can view it, mga manal. You can visit our website. For our radio program, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay nightly Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. 1 hour radio program po natin sa DZME, sa Radio 1530 po 1530 kHz AM on your radio dials. Pwede rin po kayong tumawag sa mga nagnanais po magpapanalangin po o magpapaya po for prayer and counseling. Please dial the following numbers: 028-372-9194. Isa po pang telephone number natin sa ating pong pastorals, which is available for 24 hours, 028-375-1148. Dapat kung dito naman po kayo sa Metro Manila, hindi na po kailangan 02. Mga sa mga nasa
iba yung dagat po nasa abroad, kindly add po yung area code of Metro Manila, which is 02, mga kaya 0283751140 for prayer and counseling. Anytime po yan, mga minamahal. At ganun din po ang ating pong crusade, mga minamahal, one of the many crusades we're holding this the current month of May 2022, mga minamahal, the last, but not the least po, sa municipality of Aroroy po. Sa Aroroy, sa Kabikulan po, yan po sa probinsya po ng Masbate. Bukas po ang ikalawang araw, Sabado, at sa linggo po, ikatlong araw, at yung 3-day crusade sa Aroroy, Masbate, sa probinsya po ng Kabikulan, 1 p.m. to 5 p.m. Just in case you have yung mga loved ones nyo o may mga kamag-anakan po kayo, malapit po dyan sa Masbate, sa municipality po ng Aroroy, sa Aroroy Sports Complex po, 1 p.m. to 5 p.m. Ikalawang araw bukas, Sabado, May 26, and sa Sunday, ikatlong araw po. And for our ating pong church bank account at yung GMCM bank account, yan po sa Banco de Oro, BDO Favorable Branch, at ito po ay ang pangalan nito, itong savings account, that is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCIM, or JMC po, mga minamahal. At ang account number nito, para sa hindi po pa nakakabisado, 00039026857. Habang tayo po'y lalo pong nagkakaloob, nagbibigay ating mga vows, pledges, and tithes and offerings, ay lalo po ating pong mailalapit ng bilyon ng mga taong nahabag po tayo mga billions of different peoples of this world na wala pa pong Kristo sa kalapong mga puso. At tayo na po itumayo, akin na po inihang bawat sa itumayo, kindly po, at atin na po ang ipagkaloob ang lahat ng pagkakataon sa manguna sa ating closing prayer, beloved brother. You fam mga po, my beloved co-preacher. Puri naman ang Panginoon, God bless po, beloved Orient Sir, beloved Brother Rick. Alarkon, tayo sama-sama magpasalamat sa ating Diyos ang buhay. Dakila mapagpalang mang banal na magkapasya at malapay noon. Sa unang panalangin namin kagalang-galang na Beloved Pastor, Alameda in Time Prophet o Labing God. Sa matamis at makaprang pangalan mo malapay noon, nagkakaisa, nagpupulit nga papasalamat sa malapay noon. Sa tagumpay na yung balagawain sa araw na ito, malapay noon. Maraming salamat, malapay ni Gets sa paglangis mo sa yung balang salita ng mga ral at matamis mong banal na presensya, malapay noon. Malapay noon sa aming paghahulay sa hapong ito. Kami gabayan, mapatnubayan, pag-ingatan na makarating ang bawat sa amin na malati, sa aming mga tahanan, malapay noon. Maging sa mga sakyan, malapay noon. Pag-ingatan mo din sila, malapay noon. Sa mga disgrasya, kapamakan, malapay noon. Hallelujah. Pagpalain mo kami lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon. Pagpapalang spiritual, material, kalakasan, malapay noon. Nagbumula sa iyo, malapay noon. Higit sa lahat, malapay noon. Pangawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik sa matamis at magpapangalan ni Jesus. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes,
Yes, I love you with a love. Yes, I love you with a love. Oh, Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. You sent your word and healed my disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is he. Blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Hallelujah. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The name of the Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Ingat po sa pag-uwi, sa pagdadrive. God bless. Praise the Lord.